sabihin, ayaw natin sumunod sa kalooban ng Diyos na ang kalooban niya, yung kanyang iglesia, tawagin sa kanyang pangalan. At yun din ang kalooban ng anak nung ang Panginoong Hesukristo'y paalis na po sa lupa, papanik na sa langit, ganito ang tagubilin niya sa Ama. 17:11 ng Juan. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Alis na siya, kapanik na sa langit, na nalangin siya sa Ama. Ama, wala na ako sa sanlibutan. Ang mga ito, yung mga Kristiyano, nasa sanlibutan. Paririyan ako sa iyo, Amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Hindi naman sinabi ni Kristo, ingatan mo sila sa pangalan ko. Wala nun. Para iglesia ni Kristo, no? Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Kasi yung pangalan ng Diyos ay mas makapangyarihan yon sa lahat. Yung pangalan ng Diyos ang pinaka-kubli o kublihang dako. Kumbaga, depensa, ore, o kaya isang edipisyong matatakbuhan mo, yung pangalan ng Diyos. 18 Gs ng Kawikaan. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Ayan. Yung pangalan ng Diyos, matibay na muog yun. Napakatibay na muog nun, tinatakbuhan ng matuwid at maliligtas. Kaya yung pangalan ng Diyos ang itinawag sa kanyang iglesia. Ang nasa Biblia po, iglesia ng Diyos. 11 talata ng Biblia ang sinasabi, iglesia ng Diyos. Basahin natin ang unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at saligan ng katotohanan. Meron pa bang ibang iglesyang katotohanan sa Biblia? Ang iglesia, iglesia ng Diyos. Anong klaseng Diyos? Diyos na buhay. Ngayon ang haligi at saligan ng katotohanan. The pillar and ground of the truth. Pakibasa sa Ingles, kapatid na Daniel. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Kaya, ang sabi sa Kastila, Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. sa Portugues, ang pagkasabi po riyan, mas CEO de moral sa iba como as pessoas deben comportarse na casa de Deus, que a iglesia de Deus vivo, coluna y fundamento da verdad. Isaya po, pan kung ako malangan ugdugay, aron masayran mo kung unsa ang pagkawi sa mga tao sa balay sa Dios, nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi, haligi ug patukuranan sa kamatuhuran. Kapampangan, dapat nung ako magluwat kung makabang panahon, mga balo mo nung nanong dapat ng panugalyan ding tao king balay ning Dios, ay tiyay iglesia na ning Dios, amabye, ing asya sa katatalakaran na ning katutuan. Sa Ilocano po, ngem no mabayag to, tapno amon no kasano ti maiparpeng akababalin ti sanga kabalayan ti Dios nga isu ti iglesia ti Dios asibibiyag nga adigi ket sa diri ti kinapudno.
Kahit saan mo po basahin Biblia yan Ang nasa Biblia, Iglesia ng Diyos Wala na pong duda mga kababayan. Kung kayo nag-aaral ng Biblia, saksi ka ni Jehova. Hindi ka ba magdududa na ang nababasa sa Biblia, Iglesia ng Diyos, saksi ka ni Jehova. Ano yun? Huwag kayong magagalit, mga saksi ni Jehova. Lalo na yung mga miyembro. Hindi naman kayo sinisisi ko Ang sinisisi ko, yung nagpundar, yung naging puno nyo, na si Charles Taze Russell. 6 na beses nagpalit ng pangalan ang saksi ni Jehova. Katapos-tapusan, mali pa rin. Siguro, kung namimili ka ng pangalan, dapat sa bandang huli, matama ka na Kagaya nung nangyari sa amin. Nung una, nandun ako sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Tapos, nagkaroon ng pagkakataon, Iglesia ng Diyos na haligit sa haligan ng katotohanan. At least, namimili ako ng pangalan. Ano ba kaya ako ang talagang pangalan? Natuklasan ko, talagang tamang pangalan, Iglesia ng Diyos. Utos naman yun, di naman mali yung ginawa ko. Basahin natin sa Kawikaan. Ito po ang salita ng Diyos, 22:1. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Yun, At ang mabuting pangalan, maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Meron pong mabuting pangalan. At ang pinakamabuting pangalan ng iglesia sa Biblia ay ang pangalan ng may-ari. Ang may-ari ang Diyos. Ilalagay mo, pangalan ni Luther, Iglesia Luteriana. Huwag kayong magagalit, mga kapatid na protestante. Totoo lang naman ang sinasabi ko, nasa Biblia nyo rin yan Basahin nyo. Baka meron diyang Iglesia Luteriana. Basahin mo. Sabi ng Diyos, ang mabuting pangalan, maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Kung Iglesia ka ni Luther, isipin mo nga, alin ang mabuti? Iglesia ng Diyos o Iglesia ni Luther? Pag hindi mo pa naisip, ano ibig ko sabihin? Hindi mo ba maiisip po yun, kapatid? Alin ang mas maganda? Iglesia ng Diyos o Iglesia sa Roma? Katolika, Apostolika, Romana, yun ba tama? Nasa Biblia ba yun? Kung talagang naniniwala tayo sa Biblia at sa Diyos, may walang ibang iglesyang dapat kang piliin. Mas mamahalin mo yung iglesyang tinatawag sa pangalan ng Ama o ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga sa Biblia ang tawag, Iglesia ng Diyos. Doon tinawag si Pablo. Iglesia ng Diyos. Doon nandun ang mga apostol. Iglesia ng Diyos. Ang binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Ano pa gusto nyo, mga kababayan? Ayaw nyo. Sige nga po, sumagot kayo sa budhi. Yung isip mo at saka yung konsyensya mo, pasagutin mo. Alin kaya ang mas gusto mo? Iglesia na ang nandun ay pangalan ng Diyos o pangalan ni Luther o kaya ni Wesley? O pangalan ni Buddha? Kaya Buddhism. Alam nyo ba, mga kababayang Budista, si Buddha, ano yan, reckless yan. Hindi ka maililigtas ni Buddha, mga kababayang in Czech, Chinese, Japanese.